Okay po mga kapatid, tayo na po tayong lahat para po sa gawain. Awitin po natin ang Salmo 23, awit ng pastor. Sa Panginoong Jesucristo, sa mahal na Birheng Maria, sa patuloy na patnubay ang banal na Espiritu Santo, napupurit, nilulalhati ka namin, Panginoon, pinasasalamatan. Sa walang hanggang kabutihan ng pag-ibig mo sa aming lahat. Basbasan mo po kaming lahat, Panginoon, puspusin mo kami ng kalaman ni loob ng Espiritu Santo. Bilang kami mga lingkod mo, kami tinawag, pinili, hinirang.
Sa bunto ng karamihan, Lord, Panginapati mo po sa amin na ikaw tawagin namin Panginoon sapagkat winika mo, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay nakakapasok sa iyong kaharian kundi yung lamang sumusunod sa iyong kalooban ng Ama na sa langit. Patawarin po kami, Ama, sa lahat namin ng mga pagkakasala, maging sa isip man, sa salita at sa gawa. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga pagpapalag, biyaya. At higit sa lahat, salamat sa buhay na hiram at patuloy mong dinudugtungan, Panginoon. Salamat sa mga problema at pagsubok, kasakitan, upang ang daan na ikaw maging sentro sa aming buhay, Panginoon. Nananalig kami, Panginoon, na ang lahat ng ito ay aming malalampasan. Sapagkat winika mo, Panginoon, kung kayo nananalig at nanatili sa akin at sa aking mga salita, at ako'y nananatili din po sa inyo. Hingin mong lahat ng inyong maibigan sama sa pangalan ko ay pagpapagaloob ko, Panginoon. Nananalig kami ng lahat ng aming mga kahilingan ay tutugunin mo, Panginoon. Kaya maraming pong salamat. Patuloy din po namin, Panginoon, tinataas ang aming mga kapatiran na may mga kasakitan sa oras na ito sa hospital, Ama, sa pagamutan, sa kanilang mga tahanan, Lord. Kilala mo silang lahat, Panginoon. Patawarin mo rin po, Panginoon, sa kanilang mga pagkakasala. Pagkaluan mo sila, Ama, ng kagalingan. Maraming pong salamat. Ganon din naman po kami rito, Panginoon. Mayroon din po kami kanya-kanyang kahilingan. Ang lahat na ito, nanalig kami, Panginoon, na ito po'y ipagpagkaloob po sa amin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen. Lord, hati sama sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapala na sa una, ngayon, at pakailanman, at sa walang hanggan. Shalom. Lord, hati sama sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapala na sa una, ngayon, at pakailanman, at sa walang hanggan. Shalom. Tayo pong lahat. Lord, hati sama sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapala na sa una, ngayon, at pakailanman, at sa walang hanggan. Shalom. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, patuloy ka po namin pasasalamatan sa pag-awit namin ng Lord, I am searching for you.
tayo nakatayo, dadako na po tayo sa Ebanghelyo sa pag-ibig ng Diyos, Sister Chili Bautista. Ikaw mo'y aming diigin, ikaw mo'y aming susundin, ikaw mo'y aming tutupin, ikaw mo'y aming diigin. Sumainyo ang gabay at kapayapaan ng ating Panginoon. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Mateo 5:17 to 18. 19. Ang turo tungkol sa kautusan. Huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang mawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sinumang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap sa ng kautusan at nagturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga po sa ating Diyos na buhay, sa kabanal-banalang Espiritu, sa ating mahal na Ina, at sa ating lahat po na naririto po sa ating piling ng ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganun din po sa ating elder na naririto, si Brother Tony Douglas, isang mapagpalang umaga. At sa lahat po ng mga nanonood sa kanilang tahanan na laging sumusubaybay, sumusuporta sa ating gawain, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang grupo, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ganon din po sa ating spiritual director, si Father Melvin Castro. Isang mapagpalang umaga, Father, nawa na sa mabuti pong kayong kanagayan. No? Ito nga po, no, ito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Nasa kalagitnaan na tayo ngayon sa panahon ng Kwaresma. Isa sa mga ginagawa natin sa panahon na ito ay magpanata sa isakripisyo ang mga bagay na sa tingin natin ay hindi importante sa atin. Marami ang nagsasabing hindi sila kakain sa labas o babawasan ang paggamit ng social media. O kaya naman ay mas magiging mulat sa mga ginagawa na sa kapwa. Sinisikap natin na maging mas mabuting tao. Totoo naman po, no? Talagang pinipilit din po natin maging isang mabuting tao sa ating kapwa. Diba? Lalo-lalo na sa darating na Kwaresma na nagtitiis, naghihirap ang ating Panginoon. Kailangan din po natin, no, gampanin din natin ito sa ating buhay, no? Dahil sa mga salita ng ating Panginoon talagang mabisa. Inaanyayahan tayo ng Ebanghelyo ngayon na mas ganap na sundin ang mga turo ng Panginoon. Hindi lamang sa mababaw o panlabas na pagsunod nito, ngunit malalim at tunay na pagbabago ng sarili. Kung totoo nga tayo sa ating pagtugon sa Ebanghelyo at sa pag-okay sa iba patungo kay Jesus, dapat nakikita ito sa ating mga salita at gawa.
Sa buong buhay natin, ang Ebanghelyo ay dapat nanunuot sa buo nating pagkatao. Diba? Sabi nga ng ating Panginoon, dahil ang mga salita niya, kapag nasa puso natin, talagang lumalabas din sa ating mga bibig ay yung kaaya-aya, karapat-dapat, no? Pero pag ang puso natin marumi, talagang nandoon yung lumalabas din sa ating mga bibig. Sabi nga ng Panginoon, hindi ako naparito, no? Para sa mga taong makasalanan. Naparito ako para sa inyo at matuwid natin yung ating mga kamalian. Diba? Sabi nga rito, huwag ninyong kaakalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng propeta. Yun nga po, no? Sabi nga, hindi daw, naparito ang ating Panginoon. Huwag daw po natin anin yung mga salita ng ating Panginoon katulad ni Moises, di ba? Si Moises talagang inano niya yung sinabi ng ating Panginoon. Niya talagang sa isang salita ng ating Panginoon, mawala man lang daw yun natin yung mga ibang bagay, pero ang salita ng Diyos ay naririto. Buhay, totoo talaga ang ating Panginoon, ang mga salita niya. Sabi niya nga rito, tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at lupa. Ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala. Totoo naman, di ba? Sabi nga sabi nga ng ating Panginoon, talagang ito nga daw po yung ating mga kanyang buhay na salita ay hindi mawawala. Kailangan lang na natin ang kanyang buhay na salita ay masa puso natin. Higit sa lahat na isabuhay natin ito sa ating buhay, no? Kaya nga kailangan pilitin natin magbago. Pilitin natin sumunod sa ating Panginoon. Kaya sabi nga, lahat naman po tayo ay makasalanan. Walang isang matuwid na nanarito sa atin. Kahit tayo naglilingkod, nandun pa rin yung ating pagkakasala, no? Pero sabi nga ay yung ating mga kasalanan, kapag humingi tayo ng pagsisisi sa ating Panginoon, talagang pinapatawad naman tayo ng ating Panginoon. Diba nga, hindi naman tinitingnan ng ating Panginoon ang ating pagkakasala, kundi tinitingnan ng ating Panginoon kung paano tayo magbalik loob sa ating Panginoon. Yun lang po at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At tawagin na po natin ang mensahero na gagamitin ng ating Panginoon, Brother Tapon in David. Anong David, please?
ang mangusap, magsalita sa mga tao na nakikinig sa iyo, sapagkat wala po kaming karunungan, wala po kaming kaalaman tungkol sa mga bagay na ito. Halina, ipagkaloob sa amin ang iyong Espiritu at nang maunawaan po namin at may sadiwa ang tunay na kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng pakikinig namin sa inyong mga banal na salita. At huwag pa ipentulot na naman pang mga bagay na makasagabal sa gawain na ito. Pagharian mo na ako palagi ang loob at labas ng templong ito, sapagkat ikaw ang Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng ito ay hiningi po namin sa ngalan ng iyong anak ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa una, ngayon, mapakailanman, magpa sa walang hanggan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para sa una, ngayon, mapakailanman, magpa sa walang Sa hanggan. nagkakay Santini, luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po. Buenos días, Señorita P. Luminoque in Zamboanga City. Mayang buntag, Sister Aurora Abogadi ng Tindang, Southern Leyte. Brother Peter Arais ng Iligan City, sa Mindanao. Mayang buntag po kanimo, Igsoon. Sister Esther Augusta Pinida in Karangyan, Tarlac City. Maya abaki kayo. Pasarabyo Pangasinan, dagkal kipagyamanak. Dagala salamat kay kayo. Santo Tomas, Pampanga viewers. Sister Marilyn Custodio ng Batangas City, kumusta po kayo? Kaya din po sa ating kapatid na si Sister Helen San Andres na nasa Canada ngayon sa oras na ito, sa araw na ito. Marhay nga banggi, Sister Helen. Sister Leonie, kung nanonood po kayo sa Sabado, may topic po kayo para sa ating paparating na si LCS, please contact me as much as possible para ho makapaghanda kayo sa topic po ninyo para sa ang series po kasi ay 8:30 to 5 in the afternoon. Sa Sabado, March 26 na po to, kaya kailangan po dumalo dito lahat. Ito ay prerequisite para sa ating fasting. So, gayon din po sa ating mga tagapakinig, magandang umaga po sa inyo. Yung mga nagsisend po ng kanilang prayer petitions, inaanyayaan ho namin kayo na magtungo na po kayo sa Binyo. Open na po tayo ngayon. Dalhin po ninyo yung inyong mga problema at yung mga larawan ng inyong pinapanalangin. Dapat po umattend po kayo ng 15 araw na diretsong pag-attend sa pagkikinig ng Diyos para po sa kagalingan ng mayroong mga prayer petitions. Dati po online lang po tayo, tumatanggap po tayo ng mga send invitation. So ngayon po open na po tayo, pinapayagan na po tayo sa simbahan ng face-to-face, pati po sa ating mga eskwelahan. So yung mga mayroong pong kahilingan, please come forward, attend po kayo dito sa banal na gawain araw-araw. Ang nagnanais po ng kagalingan po na nanggagaling po sa ating Panginoon. Inaanyayahan po namin kayo. So yung pong nagpadala ng mga ano kanina, si Sister Esther Chavez Billis, and the other one is Mary Ann Jimenez. Pati ang kanyang brother husband, hindi po natin may papanalangin yan, hindi naman po ninyo binigay ang pangalan ng inyong husband. So kayo po, kung nais po ninyo, maaari kayong magtungo dito lang po sa 628B, Cavite Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Kanto lang po kami ng Cavite Street at Lokban. Ang landmark po natin ay Lacandula High School. Para po sa kaalaman po ng lahat. Sa ating pong paksa sa umagang ito, bagamat hindi po ito tayo nakapaghanda ng naayon po sa ating ito po ang ating tatalakayin ay
Kung si Jesus ay Diyos, bakit siya nagdarasal sa Diyos? Sa Pilipos 2:5 hanggang 8, ganito sinasabi, ang kaisipan ninyo ay dapat maging tulad kay Kristo Jesus, na kahit nasaan yung Diyos ay hindi tinuring ang kanyang sarili bilang kapantay ng Diyos, bagay na dapat maunawaan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So itong topic po natin ngayon, kasi ito binabato po nila, dahil kung si Jesus daw ay Diyos, bakit nananalangin sa Diyos? Para maunawaan po natin ang mga bagay na ito, tatalakayin po natin ayon po sa mga nakasulat po na ating pong hawak ngayon. Sana po, kung meron man po kayong karagdagan na kaalaman tungkol dito, maaari po kayong makipagtulungan. Ang senaryo ng sinabi dito ay hindi Diyos si Kristo. Ito ay kinilang question. Kasi kung Diyos siya, bakit siya nagdarasal sa Diyos? So may ibig sabihin po dito, kahit sinong tao na hindi inintindi ang Biblia, sapagkat Diyos ni Kristo, ganyan din ang iisipin na kung Diyos si Jesus, bakit siya nagdarasal sa Diyos? Pero pasensya na po. Talaga pong tatalakayin po natin ang mga bagay na ito para po sa kaunawaan doon sa mga nagugulumihanan at mga nagdududa magpahanggang sa ngayon. Pagpapaliwanag po dito ay una, bakit tinatawag ni Kristo ang Diyos kung siya ay Diyos? Pangalawa, bakit nagkatawang tao si Jesus? Marapat ba na sambahin si Jesus? Pangapat ay ang pagkaisa ng Ama at ni Jesus. Sinamba si Jesus mula sa lupa at sa langit ng buhay at ng mga kaluluwa o anghel at mismong Ama na tumawag sa anak ng Diyos. So ito po yung mga ating basihan, basis, bakit kailangan natin sagutin ito. Bago po natin ipaliwanag, basahin muna natin, maghawak ko kayo ng inyong mga Biblia. Mas maigi na nasusundan po ninyo, wag itago Biblia sa bag. Basahin muna natin ang ilang talata kung saan tinatawag nga ni Kristo ang Diyos Ama. Ito po, ibababasa po natin sa John chapter 20, verse 17. Gayon din po sa Matthew 27, verse 46. Tandaan po natin na ang Biblia ay mayroon po itong 1,189 chapters at mayroon 31,102 na verses na dapat natin matunghayan para hindi tayo naguguluhan. Sa John chapter 20 verse 17, ganito po sinasabi, huwag kang kumapit sa akin dahil hindi pa ako nakakabalik sa Ama, ang salita ng Diyos. Ito yung senaryo dito ay sa muling pagkabuhay ni Kristo nung puntahan siya ni Maria Magdalena sa libingan, na nakita niya walang laman ang libingan, ngunit may nakita siyang isang tao na napagkamalan yung hardinero at siya ay nagtanong, Ginoo, saan po ba ninyo dinala ang aking Diyos at kukunin ko? Lumapit siya doon, sinaway siya ni Jesus, sabi, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakarating sa aking Ama. So sa puntong ito, iisipin nga natin na mayroon pang Diyos. Hindi siya Diyos dahil mayroon palang Ama na dapat niyong puntahan. Okay. Sa halip ay sinabi niya, sa halip ay puntahan mo ang aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, ako ay babalik sa aking Ama at sa inyong Ama, sa aking Diyos na inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat, Diyos. Ito ang mga winika doon mismo. So hindi po natin mapapasubalian ang mga salitang ito sapagkat iyon mismo ang salita mismo ni Kristo. Ganito naman sinasabi sa Mateo 27:46. Noong bandang ikasyam ng oras, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Nang ang kahulugan nito ay Diyos ko, bakit mo ako ginabayaan? Ang salita ng Diyos. So dito malinaw na tinatawag niya ang Ama
para sa kanyang kaligtasan. So, hindi nga siya Diyos. Okay. Sundan po natin kung talaga nga bang hindi nga siya Diyos dahil dito sa mga talatang ito na binasa natin sa Mateo 27 verse 46 na sinasabi, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Ili lama sa batsani. Yan po ang kanyang salitang binigkas doon po habang siya ay nakabayubay sa krus. Sa dalawang talatang ito na tinawag ni Jesus na Diyos ang Ama, pero nangangahulugan ba ito na hindi siya Diyos? Ngayon papaliwanag po natin ng kaunti kung bakit dala ng limitadong kaalaman sa Biblia ang pagsasabi na hindi Diyos si Kristo porque tinawag niya ang Diyos ang Ama. Para po sa kaalaman po ng lahat. Dapat nating malaman ang dahilan kung bakit nasulat sa Ebanghelyo ay para ipakita sa mga taong ginawa ni Kristo para tubusin ang tao sa kasalanan. Bakit daw ginawa ito ni Kristo? Bakit nasulat? Para sa katubusan ng kasalanan sa lahat ng tao sa sanlibutan. Ang dahilan, ito ay iba ang dahilan kung bakit nasulat sa ibang nilalaman ng Biblia tulad ng Old Testament, doon pa sa Lumang Tipan. Ayon sa Juan 5:39, ang Lumang Tipan ay nasulat upang magpatotoo kay Jesus, ang salita ng Diyos. So ito palang New Testament, it was written just to prove tungkol kay Jesucristo. Samantalang ang Bagong Tipan, partikular na sa Ebanghelyo, ay nasusulat para tayo ay maniwala kay Kristo at maligtas. Bakit kailangan maniwala? Sapagkat tinubos na tayo. Bakit ba kailangan tubusin ang tao sa kasalanan? Alamin po natin ang dahilan. Ang sinasabi sa Juan 20:31, sabi niya dito, pero ang mga ito ay nasulat para kayo ay maniwala na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa paniniwala ay magkakaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan, ang salita ng Diyos. So nakikita natin na ang iba't ibang bahagi ng Biblia may iba't ibang dahilan kung bakit sila nasulat. So maliwanag na may mga dahilan. There is a reason behind in every chapter and every verse na mababasa po natin sa Bible. Kaya nga marami ang nagkakamali sa pag-unawa sa mga sinasabi ng Biblia ay ang paghalo-halo nila ng mga sinasabi at diwa ng mga kasulatan. Just for the sake of reading the Bible without understanding what is the thoughts and ano talagang diwa ng nakasulat sa Biblia. Ngayon, para maunawaan natin kung bakit tinawag ni Jesus na Diyos ang Ama, kailangan makita natin ito sa kabuuan ng kwento ng kaligtasan. Kailangan maunawaan natin bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan. Una, kailangan maging tao ang Diyos para mabawi niya ang pag-alis niya sa buhay na walang hanggan sa tao. Bakit kailangan mabawi? Ito pala ang dahilan. Kaya siya naging tao o nagkataon tao para ma-recover, mabawi ang buhay ng tao sapagkat kung babalikan natin ang Lumang Tipan, noon kasi nagkasala si Eva at Adan, pinalaya sila ng Diyos sa paraiso at hindi na sila nakakain mula sa puno ng buhay. Genesis chapter 3:24 yan. So doon nagsimula ang kasalanan. So nung nagkaroon ng kasalanan, pinalaya sila doon at doon nawalan ng binawian ng buhay ng Diyos ang mga tao. Kaya sinasabi nung sa Lumang Tipan, sinasabi doon na ang pagkakaiba sa Bagong Tipan, dito si Kristo ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
dahil sa nasulat nito, nagawa na, siguro inisip ng Diyos paano mababawi ang mga pangyayaring ito. Kaya makikita natin sa Roma chapter 6 verse 23 na sinasabi niya doon, ang kabayaran ng kasalanan, ng kasakitan ay kamatayan. Paano ngayon sinasabi niya, siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan kung mayroon pala namang kamatayan? Diyos ang nag-alis ng buhay na walang hanggan, kaya Diyos din lang ang pwedeng magbalik nito. Kaya siya nagkatawang tao. Kung hindi siya magkakatawang tao, hindi may babalik ang buhay ng tao. Kaya kung maalala ninyo, kung kayo nagkasaliksik, siguro maalala ninyo nung panahon sa Lumang Tipan, halos nagkapausap si Yahweh at nila Adan. Nung nagkasala si Adan at si Eva, nagkaroon na ngayon ng harang, ng hadlang. Hindi na sila pwedeng magkita din tayo, di na sila magpahanggang ngayon. Bakit? Kailanman hindi maaaring magsama ang banal at ang makasalanan. Katulad ng mga anghel sa langit, hindi sila maaaring manatili doon kung sila ay makasalanan. Kahit sila mga anghel, sila mga espiritu, sila pag nagkasala, itatapon din po sila sa lagablab ng apoy upang doon sila hintayin ang oras ng pag-uupo. O ang tao pa kaya na hindi naman tayo mga anghel? So nagkaroon, hindi na kayo sinasabi sa John chapter 1 verse 18 na wala pa ni isang tao nakakita sa Diyos. Ito ang kadahilanan. Dahil ang tao ay nagkaroon ng kasalanan, karumihan. Sapagkat hindi maaaring magsama ang marumi at ang matuwid, sapagkat nakatala po yan sa aklat ng bayan. So, ibig sabihin, Diyos ang nag-alis ng buhay doon sa Lumang Tipan, inalisan niya ng buhay. Sa Bagong Tipan, ay kanya naman siya, ibabalik niya ang buhay na walang hanggan sa mga tao na nanalig, nananampalataya sa anak ng tao. Sa pahayag nga ng 1 Timoteo chapter 2 verse 5 to 6, sabi niya dito, dahil sa isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at tao, ang taong si Kristo Jesus na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat ng tao. Ito ay patotoo na ibinigay sa tamang panahon ang salita ng Diyos. So ito yung kanyang pinagigiitan na hindi siya Diyos, sapagkat sinasabi dito, ang tagapamagitan sa Diyos at tao ay ang taong si Kristo Jesus. So hindi talaga siya Diyos. Tao lang siya ayon sa unawa nila. Amen? Palagpakan natin ang salita ng Diyos. Bilang tagapamagitan, kailangan ni Jesus na magpakumbaba. Mag-iisa sa tao sa kabila na siya ay Diyos. Kung anong ginagawa ng tao, si Kristo ay nagtutulad. Kung siya tayo umiiyak din siya. Kung siya ay nagdarasal din siya. Kung tayo nasasaktan din siya sapagkat nagkatawan tao siya. Bagamat ang katawan na yun, nasa loob ng katawan ay hindi likas na taong katulad natin sapagkat mayroon doon divine na kapangyarihan na nasa loob ng katawang iyon. Kaya kahit di siya nagkatawang tao, sa kanyang pinamalagi sa lupa, kahit kailan hindi siya nagkaroon ng kasalanan. Hindi siya matukso. Samanang ang tao, konting kaway lang, nandun na kaagad sa sala. O sige, gawin mo, bibigyan kita ng 50,000. Kinabukasan, nandun na. Hello? Hi. Bakit para kayo malungkot? Ayaw nyo? Ang tao, napakarupok ng tao. Pero si Kristo, bagamat nagkatawang tao, ang mababasa niyo ng pagtukso sa Mateo 4:4, lahat na niyon, pati pinatatalon siya, gawin daw bato, ang gawin tinapay ang bato, at tumalon magpatihulog, at sasaluhin ka ng mga anghel. Ito, dahil ito nasusulat. Tandaan po natin na ang demonyo, gumagamit din sila ng Bible. Sinasabi niya, sapagat nasusulat, nasasaad.
Kaya kung minsan may kakatok sa inyong tahanan, may dalang Biblia, babasahan kayo, ganun sister, hindi Diyos, si Kristo, tao lang yan. O ito, basahin mo ito, yung binasa natin kanina sa John chapter 20, 17, at Mateo 27 verse 46. Ay, oo nga, kasi hindi ka naman talaga nagbabasa, kaya wala kang ang alam. So, binasahan ka ng mali, bawo ka naman doon. Diba? Katulad nila nitong Job. Bakit kailangan natin maniwala kara-karaka? Sinasabing mga magasabi sa inyo, sa amin kayo makinig, sa amin kayo magpaprehobe kasi nasa amin ang Espiritu ng Diyos. May maririnig kayo niyan. Diyan sa SGA, walang nagpapagaling dyan. Yung mga elder dyan, takot dyan sa masamang Espiritu. Hello? Nakakatiyak ka kaya na Espiritu ng Diyos na sa iyo? Basahin mo yung Gawa chapter 5 verse 32. Baka malula ka doon. So, dapat, ang mga tao nagpapalit ng ganito, huwag kara-karaka tayo maniniwala mga sari-saring katuruan, bago suriin natin sila. Ano ba talaga ang totoo nito? Paano natin malalaman? Base sa lumalabas ka ng bibig na pananalita. Sapagkat sinasabi, walang punong masama na magbubunga ng mabuti at wala ring punong mabuti na magbubunga ng masama. Kung anong lumalabas sa bibig, yun doon natin mahahayag, doon nahahayag kung sino talaga sila. Tayo naman minsan, sa paghahangad natin ng kung ano-ano, kung anik-anik, sige, doon tayo. Without knowing na ang landas pa lang tinatahak mo ay tungo sa pagkakamakan, hindi sa tungo sa landas ng kaligtasan. Hello? Hi. Sabi, dahil iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, at ang taong si Kristo Jesus ang nagbigay ng kanyang sarili. Sa tao nga siya. Yun ang unawa ng iba. Pilipos 2:5 hanggang 8, sabi niya rito, ang kaisipan ninyo ay dapat maging tulad kay Kristo Jesus, na kahit nasaan yung Diyos ay hindi itinuring ang kanyang sarili bilang kapantay ng Diyos, bagay na dapat maunawaan ang salita ng Diyos. Pinawalang kabuluhan niya ang kanyang sarili at tinanggap at ang pinakakalikasan ng isang alipin na naging tulad ng tao. So, kung tayo siguro, pag alam mo may kapangyarihan kang ganon, meron kang katungkulan na ganon, iba na ang turing mo sa sarili, talagang kailangan, di ka na pwedeng lapitan kung sino-sino na lang, di ka pwedeng makihalubilo dun sa mga taong mababang uri, sapagkat ang tingin mo sa sarili, mas naiiba ka sa kanila. Pero sa Kristo, ang kanyang binigay na halimbawa, imbis na siya ay paglingkuran, siya ay naglingkod. Imbis na siya ay maging dakila, siya ay naging alipin. So, ang pagkakaiba dito ng tao at ang Diyos, ang tao mapagmataas. Pagsabihan ng tao, galit pa yan sa'yo, magtatampo pa yan. Ayaw ko na dyan. Lilipat na ako sa kabila. Pupuntan lang ako doon. Diyan, ang daming mapamuna dyan, daming mata nakatingin. No, the problem is, pagdating mo sa kabila, nakakasiguro ka ba yung pinuntahan mo, iyon may guide ng spiritual na bagay? Kung minsan mismo, pinanggaling natin is OC, ilan ang spiritual advisor doon? Si Bishop Bacani, si Father Polina. O sa atin, andyan si Bishop Macarani at si Father Melvin. Ay, ang grupo na walang spiritual advisor, kung pasukan ang utak nila ng masamang espiritu, kanino sasangguni? Apply ngayon sa inyo yan. Dahil nagpautok kayo doon. Sinasabi sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 21, kaya nga suriin niyo lahat ng bagay at gawin ninyo ang mabuti. At hindi nga nagsuri, doon tayo, lipat tayo doon. Hello? Hi! Trabaho lang ha? Yes. Walang personalan. Amen. Ito para lang sa kaliwanagan ng lahat. Paano kayo magpapasting
Kakaino isasangguni ang lahat ng bagay dahil dito hindi lahat ng bagay na ating tinatahak ay nakakatiyak tayo na iyon nga ang landasin nga ng Diyos. Hello? O nasa barangay 74 ba? 74, 78, ano ba yun? Nasa 28. Yung mga bagay na yan, dapat sinusuri natin. What is good for you and your soul. Yamang siya ay nasa anyong bilang tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pero ang tao, nasa way lang dito. Lilipat na ako dahil hindi tama yan, hindi mali yan. Oh, meron pang report sa akin kahapon. Nag-Bible cutting daw, tuloy pa rin daw ang kurakutan dito. Sabi ko, nag-Bible cutting ako na itong Marso. Daniel chapter 1, verse 1 to 21. Hindi ganun ang nabasa ko. Pwede ba kayo mag-Bible cutting sa hindi ka naman kasali dito? Ano yun? Pwede mo palang pakialaman yung ibang grupo kahit hindi kayo kasali doon. O, basahin ninyo yung 1 chapter 2, verse 19. Maliwanag po, naroroon yun. Bakit pati dito sa clown ninyo? Nakikita natin dito sa kabila na siya ay naging nasaan yung Diyos, ang pagkikisa ni Jesus sa tao ay lubos. Ang tao, kikisa, pagitan tao. Diba? Papunta dito, hindi nga umingiti eh. Hindi nga nagsasabing ano eh. Ganon din ang naging lubos na kanyang pagpapakumbaba. Kaya hindi katakataka na tawagin yung Diyos ko ang kanyang Ama. That is the sign ng pagtawag niya ng Diyos ko sa Ama, pagpapakita yung kapabaan ng loob. Hindi nagmamataas. Amen. Eh, ang tao, dissolve lahat yan, yung office na yan. Isara yan. Sila kapalit. Kung ang kaisipan na yan isang Diyos pa yan, hindi mo masasabi yan. Ngayon sinasabi mo dahil pinasukan ka ng masamang espiritu dahil nakikinig ka sa udyok ng mga taong masama ang ninanais. See? Diyos na mismo ito nagpakumbaba, ikaw tao ka lang, ganyan ka mapagmataas. Yan ang konteksto ng mga sinasabi ng Panginoon dahil dyan ay walang contradiction sa kanyang pagiging Diyos. Sa katunayan, kabaliktaran ito ng gawain ng Ibariya na pilit na pinagpapaka-Diyos sa kabila na sila ay mga tao lamang. See? Nakausap ko si Lord. Sinabi sa akin, Lord, ganito ganyan. May maganda daw dyan, Mr. Norma at Mr. Lisa. Amen. Saan banda? Mabuti sila, nakausap pala nila. Sa buhok. Ang pinagpala naman pala ng mata sobra-sobra. Amen. Ngayon, kung sinusuri ninyo, sinasabi natin, 1 Thessalonica chapter 5 verse 21, titingnan mo hit to foot yan. Tika muna. Ano ito, luro? Ang kahalagahan nito ay pinakita ni Jesus kung gaano kahalaga ang pagpapakumbaba at pagpapasakop sa isang Kristiyano sa Diyos. Kaya ang kanilang pangunawa dito ay kakaiba. Pagka Diyos ay tunay na Diyos ni Kristo at pagkaisa ng Ama at ni Jesus. Malinaw sa Biblia na sinasabi na iisa lang ang Diyos. Kahit ang mga apostol, alam nilang iisa lang ang Diyos, nakasaad yan sa John chapter 17, verse 3, at 1 Corinto chapter 8, verse 6. Ang tanong, tao lang ba si Jesus at hindi Diyos? Sagot, hindi lang tao, sapagkat siya nagkatawan taong Diyos
At kung nabasa ninyo sa taas na naipaliwanag na natin, bakit siya naging tao? Para sa katubusan ng kasalanan. Kaya siya nagkatawang tao. Sapagkat kung sa lumang tipan, binabalikan natin, pinawian ng buhay ang nagkasala sa paraiso, at dito sa bagong tipan, siya ay nagkatawang tao upang mabawi ang pagkawala ng buhay ng tao at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Amen? Mga patunay na si Jesus ay Diyos. Una, Mateo 12:41. Anong nakasulat sa Mateo 12:41? Ang sabi niya rito, higit pa kay Jonas ang naririto, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang binanggit na pangalan iba. Higit pa kay Jonas. Diba si Jonas, ito yung ayaw sumunod sa Diyos. Siya ay nagtago hanggang siya ay tumakas, hanggang siya inihulog sa dagat. Pangalawang patunay, Mateo 12:42. Sabi niya rito, higit pa kay Solomon ang naririto, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Mateo 12:6, sabi niya rito, higit sa templo ang naririto. Sa Marcos 2:28, sabi niya dito, ang anak ng tao ay Panginoon kahit na ang Sabat. Ang anak ng tao ay Panginoon kahit na ang Sabat. Kaya itong Sabat nito, pinag-question niya, bakit tayo ang samba natin ay linggo, dapat daw isabado. Pero yan, tinalakay na natin dito naman nakaraan ng mga fellowship, Sunday po yun. Kung natatandaan po ninyo, maliwanag po natin na pahayag dito ayon po sa ating mga nabasa ng mga basihan sa Biblia. Sa John chapter 8:58, sabi na rito, bago pa ipanganak si Abraham, ako na. O dito na ngayon nagka-problema na naman. Sabi ng mga Hudyo, wala ka pang 50, sabi mo, bago ipanganak si Abraham, ay ikaw na. Kaya siya ay babatuhin ng mga Hudyo dahil paglapastangan sa Diyos, sapagkat sinasabi niya, nagsisinungaling ka. Pero kung babasahin mo doon mismo sa lumang tipan, mismo binabanggit yan na bago pa man si Abraham isilang, ako na. Naroon na ako. So the question is, sabi ng mga Hudyo, wala ka pang ganong edad, ilang taon ka bago dumating, 700 years, pagkatapos sabihin mo, nauna ka kay Abraham? Sinungaling ka. So hindi lang dito mga ibang sekta ang naging kumu-question kundi maging mismo ang mga Hudyo. Sa pamamagitan ni Jesus, nasa atin ang Diyos. Mababasa na yan sa John chapter 1 verse 1 hanggang John chapter 14 verse 6. Sa Mateo 1:23, sabi niya dito, narito ang dalagay magadalang tao at mga anak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung lilinawin ay nasa atin ang Diyos, ang salita ng Diyos. Ito mismo itong talatang ito, ginag-question ito ng nasakyan namin jeep nung galing kami sa Paho, siguro at was 2012, kasi naman maingay yung mga kasama namin sa jeep na hindi ko kilala, patupunta sila sa Hayo. Sabi ng driver, bakit kayo mag-ahat tungkol kay Maria? Wala naman nababanggit doon sa Biblia ang pangalan ng Maria. Bakit nasama yun? Kung ako lang ang kausap nung, babatukan ko yung driver na yon. Nasa likod sila ng driver, kaya siguro napipika yung driver, ang ingay nga naman. Dapat mag-ahayo, medyo formal, dahil siyempre, galing ka sa kawain, pagkatapos para silang ginigisan talangka sa kawali, na nagkakagaskasan sapagkat nainitan ng apoy. See? Kaya tayo, obliga tayo, pagkaharap tayo dito, lalo na kung linggo, kinakain formal ang ating kasuotan, hindi tayo nakadaster o nakaporontong. Sa mga propesya tungkol sa Panginoon Kristo at pagkakataon-tao ng Diyos, mamabasa po natin mismo sa Genesis chapter 9 verse 16.
Ganito sinasabi, He made an everlasting covenant with Noah and with all his descendants. Meron sila doong kasunduan, meron silang katipanan tungkol kay Noe at ang kanyang mga lahit salinlahi. Nung gunawin ng Yahweh ang mundo ng sanlibutan ng panahon ngayon, walang naniniwala kay Noe na siya ay gumagawa ng daong upang magkaroon ng kaligtasan ng lahat ng mga tao. Ano ang ginagawa ng mga tao? Pinagbintangan po siyang sira ulo. Kasi nagagawa naman siya napakalaking barko. Nung bumaha sa sanlibutan sa loob ng 40 araw, 40 gabi, ang naligtas ay yaong lamang nasa loob ng daong. Ilan sila na naligtas? Ilan nga ba yun? Di ba balot kalate? 8 po sila. Pamilya lang mismo ni Noe. Sapagkat sila lang ang naniwala. Sa Genesis chapter 9:27, sabi niya rito, the Messiah would come through the line of Shem, and the seed of the woman through the Shem would be God. So, sino itong woman na binabanggit dito? Si Maria, na siyang nagsilang kay Kristo. Genesis 17:7, sabi niya, He makes an everlasting covenant with Abraham. Mayroon silang tipan ni Abraham. Sa Isaiah chapter 9, verse 6, sabi niya, For unto us child is born, unto his son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. The word of the Lord. So malinaw dito sa lumang tipan na sinasabi doon sa Isaiah chapter 9, verse 6 na ang mayroong ipsisilang na batang lalaki na ang kapamahalaan ng mundo ay ipapasanin sa kanyang balikat, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sino ito? Kaya ang sinabi ng mga everlasting na may hangganan ba? Walang hangganan ng kanyang buhay. Kaya siya ay naroon bago palikhain ng mundo, naroon na siya. Kaya si Abraham, siya ay matanda na. Kaya sinasabi niya, bago silang si Abraham, ako na. So, kinu-question lalo ito. Kung matatandaan mo natin, si Adan ay namuhay ng ilang taon? Wala natatanda kaya. Pero pag artista ang dumating, alam ang pangalan at sinong alalay. Alam nila yun. Amen? Sorry po, hindi artista ang dumating. Kapag sinabi natin everlasting, walang hangganan ng kanyang buhay. Malinaw na si Jesus ay everlasting, walang hanggang tipan, walang hanggang Diyos, walang hanggang Ama, at kung iba pa. John chapter 1 verse 1, ito na. Nang pasimula ay nandoon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. See? Nung likhain ang mundo, ang Diyos ay nasalita, at ang salita ay naging Diyos. At ang salitang ito ay namuhay, nakasama natin, at nakita natin ang kanyang kalawalatian. So anong question doon? Kung ito mismong aklat ni Juan, chapter 1, verse 1, nagpapatunay na sa pasimula, in the beginning, the Word was there. So anong kini-question doon kung nauna siya kung hindi siya mas matanda kay Abraham? Dahil labas sa physical na anyo, kaya kukwestiyonin natin ito. Sa John chapter 1:14, sabi niya, ang salita ay naging laman, naging tao. Paano naging tao? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos.
Paano naman siya kung siya ay Diyos? Bakit siya kailangan maging laman? Sapagkat walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Pero ang tao, maraming bagay na hindi magagawa ng tao. At ang Diyos ay naging laman, sinasabi God was manifested in the flesh. Paano naging yung manifested? No, siya ipanganak ng isang dalaga. 1 Timothy chapter 3 verse 16, sabi niya, God was manifested in the flesh. Siya po ay isinilang ng isang katawan ng dalaga. Malinaw na ang salita ng Diyos ay kasama ng Diyos at nang pasimula at ang salita ay naging laman. At inamin na yan ng mga apostol na siya ay Diyos at iisa lang sila ng Ama. Sinabi po ni Filipe, sabi niya, ipakita mo sa amin ang Ama at magiging masaya na kami. Diba? Anong sagot ni Kristo? Hindi mo ba ako nakikilala, Filipe? Ako'y kasama ninyo ng mahabang panahon. Ang nakakita na sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sasabihin, ipakita mo sa amin ang Ama, ang salita ng Diyos? Salamat, Diyos. Ito, alagad na mismo yan. Siya ang humirang dito, ngunit ang hinirang na ito ng Diyos mismo ay nagduda pa sa Kanya at walang pagsampalataya. Sapagkat malinaw ang sinasabi dito, matagal niyo kong kasama, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. So ano pa ang question doon? For those who have seen me, have seen also the Father in heaven. Maliban na nga, nagsasabi, nakausap ko kagabi si Lord. Pag-usap sa akin. John chapter 14, 9 to 11. Doon po niyo mababasa yan. Yung sa tungkol kay Filipe. Sa John 14:7, sabi niya dito, kung ako ay inyong nakilala, ay nakilala ninyo din ang Ama. Ngayon inyo na siyang nakita at nakilala ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So ito yung mga patunay, mga prueba na ang Diyos, si Jesus at ang Ama ay iisa. Sapagkat if you have seen me, you have seen the Father. Hindi naman sarili nating katha itong sulat na ito na nasa aklat ni Juan. Itong sinasabi sa John chapter 14 verse 11, sabi niya dito, magsisampalataya kayo sa akin at ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung hindi kayo ay magsisampalataya, kayo ay sa akin dahil sa mga gawa rin ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So ang kasunod nito na John chapter 14 verse 12, nandoon na yung pagpapatong ng kamay. Pakibasa nga, Brother Dadog. John chapter 14 verse 12. Ito ang sinasabi. Sinabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa ito sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mali na ngayon. Ang nananalig sa akin, sa mga ginagawa ko, magagawa rin ito ng higit pa dito. So kung coordinator ka, hindi ka mapagpatong, hindi ka mapagpagaling, ipapasa kung kani-kaninong tao, ibinigay ng mga palayan sa inyo, anong klaseng coordinator ka? Anong klaseng leader ka? Nasa John chapter 14:12 po yan. Higit pa nga pala magagawa ng tao. So ito ang kadahilanan, bakit pag mayroong problema, ay magpa-pre-over ka kay ganun, ka ganito, ganyan, tawag ka nun. Sapagkat hindi na naiintindihan ang kanilang pagiging leader, pagiging membro, pagiging kasapi, sapagkat hindi nga nila nababasa ang bagay na ito pala magagawa ninyo ang higit pang dakila. That is, kung wala kang kasalanan.
Kaya kung sumusuway ka at hindi ka sumusunod sa kautusan, basahin mo, Brother Dado, ang Gawa, chapter 5:32. Ano ang kasagutan? Chapter 5, Gawa, chapter 5, verse 32. Para po sa magkaintindihan tayo lahat. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo Sige. Ito yung sinasabi. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Saksi kami at ng Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima, sumusunod sa Kanya. Ngayon, kung puro ka kasalanan, gumagawa ka ng kawalangian, dahil ikaw naman yung mapagmataas, ikaw hindi sumusunod. Sa palagay mo, Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Ito mga bagay na kadahilan hindi ka makapagpagaling. Kaya kung mayroon pa problema sa tahanan mo, membro mo, ipapasa mo sa ibang tao sapagkat hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hello? Walang galitan. Wala lang. Para lang malinawan tayong lahat, no? Amen. Kaya may sinasabi, ay healer yun, ako hindi, kasi devil ako. To be clear, paano ka magpapalay ng devil na devil ka rin? Sabi sa'yo, we, if nga tayo eh. Shake hands. Sapagkat hindi natin nalalaman yung ating pinagkagagawa. Just because we're a member, ganun, o coordinator na tayo, okay na tayo doon, complete na, basaya na tayo doon. Hindi tayo magpipigil sa ating sarili, magkasala man tayo, o maging matuwid tayo, kung ano man, maging mabuti tayong tao, sapagkat wala nga tayong naiintindihan. For the very definite reason, bakit natin kailangan ito unawain? Para naman tayo, makapagpagaling naman kayo, sapagkat ibinigay naman pala ng Diyos sa bawat isa atin yan. Unless, sabi niya, magsisisampalataya kayo. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo. Yun ang nakasulat dyan. Kung hindi nga mga pinabasa yun, nga. Wala tayo ngayon yan. Pag-iwanan tayo. That is why, kahit na hindi ka grupo ninyo, nagpapapreover kayo doon, sapagkat you do not really understand what you are doing. Na ito palang kapangyarihan ibinigay na ng Diyos sa inyo, hindi kayo naniniwala na ibinigay sa inyo ito, kayo man makapagpagaling katulad ng ibang mga tao. Hello? That is if you believe in Jesus Christ. Hindi siya tao lang. Sa John chapter 3, John chapter 10:33, sabi nila, nagpapanggap ang Diyos, ngunit tao ka lamang ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gaya sinabi at nilinaw ni Jesus sa mga Hudyo na siya ay Diyos at kapantay ng Ama. Kaya sinasabi sa John chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa. So what is the question? Bakit siya naging tao? Bakit siya tao lang? Kung ito mismo talata sa Biblia, malinaw na nagsasabi, I and the Father is one. Ano sinisingit nila sa sarili nila? Kasi nasa amin ang Espiritu ng Diyos, kami nagpapagaling, kayo dyan, hindi. Hello? Gumising ka nga? Ang sabi sa Old Testament, na isa lang ang tagapagligtas at manunubos, o Redeemer, walang iba kundi ang Diyos. Isaiah 44, verse 6, at Isaiah chapter 43, verse 10. Iisa lang. So kung mayroong ama at anak, abay, hindi isa yun. Sabi niya dito, besides me, there is no Savior and God. Maliban sa akin, wala nang ibang Diyos na tagapagligtas. So anong kini-question dito? Pero bakit nga ba sa New Testament ay tanging manunubos ay si Jesus at Diyos na totoo? Gayong nilinaw na niya na iisa lang sila ng Ama sa chapter
John chapter 10 verse 30. Sinabi naman niya pala, bakit kinu-question pa? Sapagkat hindi sila sumasampalataya. Nakakalimutan nila yung John chapter 14, 11 to 12, na katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ikalawang Pedro, chapter 1, verse 1, sabi niya dito, God and Savior Jesus Christ. Pag-ibasa sa Tagalog, Brother Dado. O ikalawang Pedro, chapter 1, verse 1. Ito sinasabi, mula kay Simon Pedro, lingkod at apostol ng Jesucristo, sa inyong tulad namin tumanggap ng isang pananampalatayang mula sa ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, ayon sa kanyang katuruan, ang salita ng Diyos. Okay, tama? Salamat sa Diyos. God and Savior, Jesus Christ. Walang ibang binabanggit doon. Paano hindi naging Diyos yan? Titus 2:13. Basa. Tito, 2:13. ang sinasabi, samantalang hinintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malinaw po yun. So wala na dapat question doon. Bakit ang iba pinipilit nilang salungatin ito? Saan galing yung kanilang Biblia? Kung mababasa po ninyo yung pinagmulan ng Biblia, that was 33 AD, itong mga nagsulat ito bago 98 AD, naroon na ang simbahan. At ang nagsalin nito ay pawang mga obispo, mga kaparian ng Katoliko. Walang ibang sikta na nagsalin. Sino ang nagbigay ng pangalan na sa Lumang Tipan? Sino ang tumawag ng New Testament? Sino naglagay ng chapter? Sino naglagay ng verse? Sino ang puro po yan mga obispo, mga Katoliko. Kung nais mo niyong malaman, mag-ipag-ugnayan kayo sa akin para malaman ninyo. Walang mga pastor na binabanggit doon. Walang mga diakono na binanggit doon na nag-ayos ng arrangement ng Biblia. Kaya ito nasulat at nabuo sa banal na aklat sa kasalukuyan. Kaya kung nakikibasa lamang sila, nakikihiram lamang sila ng banal na kasulatan, nawa naman sundin nila kung ano ang mga nakalagay doon. Sa John chapter 20 verse 28, sabi niya, and Thomas answered and said to him, My Lord and my God, Panginoon ko at Diyos ko. Ang sabi nila, kaya daw sinabi ni Tomas ka, Panginoon at Diyos ko, Panginoon ko at Diyos ko, nagulat lang na si Tomas. Dahil sa pagkamangha niya, nagulat siya kay nabanggit na yun. Pwede pala yun? Bakit tinawag ni Jesus na Diyos at tagapagligtas kung saan ang Ama, kung Ama lang ang may titulo ng ganyan? Diba? Ang Jehovah's, ganon din ang kanilang paniniwala na hindi nga ito ganito. At ganito sinasabi sa Revelation chapter 22 verse 13, sabi niya, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, ako ang simula, ako ang wakas, ako ang Omega at ang Alpha. Sa aklat ni Juan ko yan, sa bayan. Sa Gawa 20 chapter 28, yun nakalagay pa doon na tinubos ng kanyang dugo ang bawat isa sa atin. God purchased us with His own blood. Hello, okay pa kayo?
O nag-asawa na? Mateo 2:11. Sinasabi rito, nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria at nagpatira pa sila at nagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay at ang naginto at kamangyan at mira. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bakit nagsisamba itong mga hari na ito, itong tatlong mago, wise men? Nagsisamba dun sa sanggol na wala pa namang kamuang-muang yun. Kasi silang ng sanggol, bakit sila patira pa at sila nagsiluhod at nag-alay ng kanilang mga handog ng kanilang kayamanan? Bakit? Kung tao lang yun, sasambahin ba tayo ng kaharing tulad ng ginawa ng tatlong wise men? Siguro hindi natin gagawin ito. Maaaring excited kung makita yung bagong silang na sanggol, pero hindi ka sasamba ng kalintulad ng nasusulat na ating pong pitinunghayan sa talatang ito sa Mateo 2:11. Sa Mateo 14:31-33, sabi niya dito, at pagkadakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya at sa kanya sinabi, o ikaw na nakaunti ng pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? Ang pagkalulan nila sa daong ay humimpil ang hangin at ng mga nasa daong ay nagsisamba at nangagsabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito yung senaryo kung saan nandoon sila sa karagatan at sakay sila sa isang barko, bangka, at si Jesus ay natutulog. At ang kanyang mga apostol ay ginising siya sapagkat sabi nila, lulubog na tayo. So wala silang pananalig ng kaligtasan, kasama nila ang Diyos na maliligtas sa kanila, nagdududa pa sila. Ganon din tayo sa ngayon. Nandito ka na sa tamang kalagyan mo, nagnanais ka pang lumipat sa iba. Doon sa ibang walang katiyakan, na walang magpatnubay at gabay ng ating malatayang spiritual advisor, spiritual director, ngunit nagnanais ka pa rin mapunta doon sa hindi mo dapat. Sapagkat imbis na nasa daan ka ng kaligtasan, naghahanap ka ng daan ng kapahamakan. Go on. Amen. Mas lalo itong tumindi na makita nila si Jesus na muling nabuhay. The risen Lord was worshipped. Mateo 28:9. At ganito sinasabi, at narito sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, mangagalak kayo, at sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa at siya ay sinamba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bakit sila mga gagalak at sila nagsisamba at niyakap nila ang kanyang paa? Sapagkat nung namatay si Kristo sa krus, ang karamihan ng mga apostol doon sila ay nalungkot sapagkat ang kanilang paisip ay naroon ang kaligtasan nila kay Kristo. Ngunit bakit namatay ito? So kung namatay ang tagapagligtas, paano na tayo? Wala tayong katiyakan. Ngunit nung makita nila ito na muling nabuhay, ay sila ay tunay ngang nagsisamba at niyakap ang kanyang mga paa. Amen? Sa Mateo 28:19, sabi niya rito, at nang siya ay kanilang makita sa kanilang sinamba, datapwat ang ilan ay nangag-alinlangan. Ang salita ng Diyos. See? Salamat. Nung nakita ng lahat, hindi lahat ng apostol ay sumampalataya. Hindi sila naniwala. Bagkus ang ilan sa kanila ay nag-alinlangan, nagduda pa. Kaya nga, ilang apostol yung mapagduda? Ilan yan? Ilan sila? Dalawa yata. Yata. Nagkahulihan na. Dalawa yata. Tatlo. At tatlo ba? Tatlo po yun. Sino yun? Sino yun? Tomas. Tomas. Sino isa? Pedro. Sino isa? Si Norma.
Judas. Kistas Barabas. Lucas 24:52, sabi niya dito, at siya sinamba nila at nagsibalik sila sa Jerusalem nang may malaking galak, ang salita ng Diyos. So mga kapatid, dito mga bagay natin tinalakay, nawa po ito maging karagdagan sa kaalaman sa inyong pananalig kay Kristo bilang mga kasapi ng sambahayang ito, ang Servants of St. Mary. Kung meron pa po tayong mga katanungan o kaya mga pag-agam-agam, magbukas po natin ang ating banal na aklat upang tayo ay madagdagan po yung ating nalalaman. Amen? Huwag tayong mananalig doon sa mga sari-saring katuruan na hindi naman po nakatala sa Biblia sapagkat magdudulot lamang ito ng mapahamakan sa atin, hindi lang po sa iyo, kundi maging ang sarinlahi mo. Suriin po natin ang mabuti kung ano pong tama upang ito ay atin pong ganap na maintindihan. Hingin po natin sa Banal na Espiritu ang kaalaman upang ito'y ating maisabuhay nang naayon sa kanyang kalooban. Amen. Tumayo na po tayo lahat at tayo po'y umawit ng Nagbabalik Loob. Nililinis mo niyo kami at hinuhugasan ang aming pong karumian. Ito po ay ang naging daan upang magbalik ang lahat sa paanan ng iyong anak ni sa Kristo ang aming Panginoon. Gayun din po ang mga tagapanood sa kanilang mga tahanan. Patawarin din po niya sila. Linisin po din ninyo ang kanilang puso at kaisipan upang sila maging karapat-dapat na tawagin mga anak mo. Sa pagpapatawad mo ito ng aming kasalanan, pagdulot ng itong kagaanan na aming pamumuhay, higit pang pananampalataya sa bawat isa amin sa pakikinabang ng mga banal salita na aming itong pinagsasaluhan. Gayun din po ang lahat ng mga may mga karamdaman. Patawarin din po niya sila upang sila po ay linisin at makadama ng mga bagay na inyong pinagkakaloob upang sila ay magkaroon din ng daan ng pagbabalik loob sa iyo ng iyong anak sa Kristo aming Panginoon. Amen. Sa
sa mga kasalanan sa bawat isa nakapahagi po sa banal na gawain na ito sa ngayon sa umagang ito. Lord, ipahintulot po niyo muli ka namin papurihin at pasalamatan ng tatlong persona sa mamagitan po ng awiting ito. Glorify thy name, Father, I love you. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you.
Belis, Miriam Ocaris Jimenez, hanggang din po ang kanyang brother husband. Apolinario Cobrin, may bukol sa Baga, Alfonso Apari, Peter Lawrence, may bukol din po sa kanyang dibdib. Merna Giling, Fee Ortiz, Florita Pacao, Ernesto Onyo, Lolita de la Cruz, Melissa Candelario, Norma Sinisa, Anita Robles, Bernard Diab Prenjana, Carlos Espino, Carlito Sinyo, Robert Alamani, Marilyn Barso, Joseph Cabarlo, Isa Simbolan, Emma Ibanez, Erlinda Camarel, Yo Mary Chris, Kayabia Bumubuno, Arcilo Jr., Guillermo Gicots, si Bondo Gico, Bibi Lisario, Alfred Martinez, Esther Pinida, Acosta, Roger Torres, Juliana Torres, Rosalia Cuprin, Juanito Bayuna, Percival Inocencio, Liti Didion, Rizal Mar Perico, Timothy Perico, Joseph Anchopri, Esperanza Ki, Ati Maculon, Lili Gatmaikan, Bibit Terci Gutierrez, Bibit Tisi Gutierrez, Basilio Lobregas, Leonida, Rosali Idep, Efrain Idep, Marites Lopez, Renaldo Amado, Chas Francis Amado, Christian Amado, ay po'y naman ni Lord ang kanyang isipan. Kaya pa aming kapatid na si Miriam de la Cruz, Josepino Persana, Ferdinand Director Milagros Agor, Biti Bitoon na operahan po sa kanyang buto, Frederico Kayanan, Dominador Molina, Rodolfo Galpia, Remedios Manuel, Tipo Sultan Murao, Romeo Compa, Liberty Flores at Bridget Flores, Angelina Flores, Rolly Corpin, Mac Cruz, Gloria Pinida, Liti Cristobal, may bukol sa Sosa, Esther Bilis. Kaya din po ang para kilala ni Ray Geronimo na makapasa sa final interview, Christian Gallardo, Alberto Aminisis, Patricia Ann Erol Ocampo, Angel
Angelica Noresa Pinisa at Louis John Capiral. Ang lahat ng ito, Ama, ikaw pong hinagkalaman ko ano po ang tunay na karamdaman ng bawat isa sapagkat ikaw, Ama, na tunay na manggagamot, ikaw tunay na nagpagaling sa lahat ng karamdaman. Ang lahat po ito nihingi po namin sa ngalan ng Anak sa Kristo ng aming Panginoon. Amen. Glory be. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Magkaroon ba tayo ng general healing? Magpahit po kayo ng langis sa inyong ulo. At ganun din po, kung meron tayong mga karamdaman dyan, ipatong po natin ating kamay sa ating ulo at manalig tayo na muling magpapagaling si Kristo sa oras na ito at muling ipadarama sa atin ang mga himala ng bawat isa sa atin. Sumapit tayo sa pag-awit ng Heal Me, O Lord. Heal me, oh
tahanan. Sa pagpapagaling po ng ating mga karamdaman, narapat lang po na tayo pa magpasalamat sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng awiting ito, give thanks. Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. All together. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And I love you with the love of the Lord.